Naisip po namin sa oras na ito, patuloy na kaparangalan ka, mabigyan ka ng papurihan sa buhay po namin. Salamat Panginoon sa sobrang biyayang pinagkaloob po sa amin. Salamat na kami ay tumagap ng pagpapaharap, Panginoon, na mula sa iyo. Maraming hindi kami dapat, Lord, pinagkalooban mo, binigyan mo, niregaluhan mo ng iyong kagandahan mo. Salamat o Diyos. Pupurihin ka namin kung sino ka sa buhay mo natin. At itataas ka po Panginoon. Sasabitin mo namin ang aming mga labi, ang iyong kabutihan, ang magpakailanman ng babae. Maraming pong salamat Panginoon sa araw ito, sa lugar po ito. Salamat na kami ay sasamahan, gagabayan ng iyong banal na Espiritu Santo, at salamat na siyang mahayag. Ito ang mahayag, itago po kami sa iyong likuran. Hindi po ang mahayag ng aming Panginoon, kundi ang iyong alwalatian, ang sinapos na iyong mga ginawa sa buhay namin. Maraming pong salamat sa araw na ito. Kami marapat na magsaya sapagkat ikaw ay Diyos na buhay na aming sinasamba, pinupuri, pinadakila. Patuloy na naihayag ang aming pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, Lord God, purihin ka. Patuloy namin ginawasan ng mga walang away sa oras ito. Wala siyang karapatan sa lugar ito. Sa isipan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ginawasan namin at patuloy na pinapalaya sa iyong kaharian, ang kapayapaan, kagalakan, at kapahingahan, O Diyos, at panibagong siglang namumula sa iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos, maging ang iba pa po wala po dito ay po ang mangusap sa kanila na sila rin po ay makarating na mapayapa sa lugar rito. Sila rin po ay magbigay ng pagsalamat sa iyo. Hallelujah, Lord God. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Standing here in your presence, we love to live.
Let's continue to worship the Lord. Yes, hallelujah. Let's all continue worshiping and declaring the name of Jesus in this place. Share the revelation sa mga oras na ito, ang sinasabi na ng Panginoon as we welcome the month of September, the first week of September. Ang sinasabi lang niya, forever I am faithful, forever I am strong with you, and forever I am with us. Hallelujah. Yes, Jesus. It is a great declaration, Lord. Sa unang linggo ng buwan ng September, Lord. Tunay nga, Panginoon, dideklara namin that you were faithful, you were strong, and you are with us, Jesus. Hallelujah. For you are worthy, for you are worthy to be praised. Let us continue worshiping, proclaim His name in this place. Hallelujah. We will shout your praises. Hallelujah. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. For you are worthy.
crucified, laid behind the stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and swallowed me. Above all, one more time, let's sing it out loud. Crucified, laid behind the stone. You lived tonight, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and swallowed me. Napakaganda po ng awitin po natin sa oras po ito. Kasabay po ng pag-awit po natin ng mga awitin ito, we will declare yung tinapos na gawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng tinapay at kain na ito. We will commune as one family, as one church right now. We will remember what He did, who He is, and who we are in Him. Ito po yung pinaka-meaning ng krus ng Kalbaryo. Yung madakila po natin siya, worthy, worthy. 20,023 years ago. And more than that, dinadakila na ang pangalan ng Panginoon at tumangin rin sa sabing banal na you are worthy. You are worthy. You are worthy. That's why right now we say worthy, O God. We say worthy are your name. Pasalamatan mo siya sa oras po ito. Magbibigay ka ng pasasalamat. Worthy. Bigay mo po siya ng pasasalamat ng iyong mga labis. Sabi po doon, we give a sacrifice of praise, the fruit of our lips. The fruit of our lips. That's why we give praise. That's why we sing. Because we want to give thanks to God for who He is. For how He's done to us life. Always sing. Sige, magbigay ka ng pasasalamat sa iyong labi. Kailangan English. Tagalogin mo kung naisip mo. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat dahil meron kami kalakasang sumamba at meron kami katayuan sa oras pong ito. That whatever happen, ano man ang mangyari sa aming mga buhay, hindi po maaalangan ng pag-awit, ng pagsamba, ang aming relasyon po sa inyo at hindi yung kasalanan, hindi ang aming pagkakamali, hindi yung mga nagawa po namin hindi karapat-dapat, kundi kung ano ka sa aming mga buhay, Lord. We want to thank you, Lord. We want to thank you. At sa oras po ito, we will declare our thanksgiving sa pamamagitan ng tinapay at sari po ito. Lord, maraming pong salamat dahil ikaw ay nabayubay. Ikaw ay nasugatan. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin upang kami matubos sa aming sakit at karamdaman. Kaya sa oras po ito, pinadadali mo, Panginoon, ang affirmation, ang manifestation na ang aming katawan ay magaling na. Pinapaalala namin ito sa aming katawan, we are healed in the name of Jesus. At sa aming pag-partake ng tinapay ng sarong ito, ay patuloy po namin dinidiklara sa mga katawang ito na nagkakasakit, nagkakaubo, nagkakasipon. O ano man po ang sakit na dala-dala po namin. Sa talas, in the name of Jesus, hindi mo kayang punin ang kalakasan namin. Sa pagkadlaki namin, idinidiklara na kami pinagpala, kami sinaburan, kami mabubuhay ng mahaba. Sapagkat ito'y tanging lamang sa iyong biyaya. At sa iyong saro, sa iyong saro, dahil sumisimbolo ng iyong banal na dugo, Panginoon, ipapasalamat po kami sapagkat kami po'y nilinis mo na. Nilinis mo na sa lahat ng aming kasalanan. Sinasadya man o hindi maging mga bagay na dapat po namin ginagawa. Pero hindi po namin nagagawa, pinagkawad po na kami, Panginoon. And we declare that because of this symbol,
our Christian life is whole, healthy, at patuloy po na kami po ay wealthy in the name of Jesus. Maraming pong salamat. Ito po ang aming deklarasyon. Sa hapon po ito, ang lahat po tayo ay mag-partake na sa communion. Pagpalakpakan po natin yung worthy para sa kanya pong ginawa sa ating mga buhay. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Praise the Lord. Kahit po maulan ay tayo po'y narito. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ang bawat isa na naglalaan ng kanyang oras upang makapanambahan sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa Diyos pong papuri. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah, Lord. Magandang hapon po. Magandang hapon po maging po sa ating mga kapatiran na mag-join po sa atin sa online. Whatever time na pwede po nilang mapanood ang broadcast po. Whatever day. Kasi po hindi naman po exactly nakakapag-broadcast po tayo. Amen. Praise God. Amen. At tayo po ay dadako na sa ating patuloy na pag-aaral. Amen. Sa discipleship series po natin, Grow Up in Your Salvation. Tayo daw po ay lumago sa ating kaligtasan. At ngayon po, ito po yung ating biblical worship part 2 sa pagsamba. Kaya malapit na malapit po yan sa puso ko yung pagsamba. Sapagkat kahit po hindi kaganda ng boses natin, nakakaawit tayo, amen. Kaya praise God sa buhay ni Brother Daniel, ni Sister Ka, na mayroong boses talaga para umawit dito. Amen. At dalangin ko talaga mag-hone tayo ng mga worship leaders, mga backup, worship leaders, mag-lead ng ating paawit na talaga naman po magbibigay ng kalwalatian sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, yung magandang boses po, ay hindi naman po yun talaga requirements. Pero po kailangan po, kahit paano po, maayos po ang sa pagkanta. Kasi po, yes, we are worshiping God, but then meron po tayo niyatawag na horizontal na ministry, yun po yung mga kapatiran. Paano sila makakasamba kung may distraction. Diba? Kaya kailangan din po natin magbigay ng maayos na pagsamba sa Panginoon. Amen? So worship po ito. Worship part 2. Manalangin muna tayo, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy po na tulungan niyo po kami maunawaan ng aming ihahayag na salita sa oras po ito. We always said that whatever said and done in the name of Jesus sa pulpito po ito ay magbigay lamang ng kapulihan sa iyong pangalan. Dalangin ko po that as we study the Word, hindi lamang po kami uuwi, hindi po kami uupo at uuwi nang wala lamang po, kundi makita po namin yung liwanag, yung ganda, yung linaw ng iyong biyaya sa pamamagitan po ng aming biblikal na pagsamba. Salamat po, Banal na Espiritu, dahil ikaw magtuturo, maglilibak, mag-aayos, magko-correct sa bawat isipan namin upang kami bilang mga Kristiyano, mga nakakapakinig nito ay magkaroon kami ng tamang pagsamba sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Biblical worship. Amen. Ano po ba ang biblical worship? Pinag-aaral po natin yan. Nang sabi sa John 4:23, but the hour is coming, and now is, ngayon na ang totoong mga mananamba ng Panginoon at ang kanyang Ama ay sasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan, for the Father is seeking such to worship Him. Dalawang bagay po, Espiritu at katotohanan, at pinag-usapan din po natin ano po ang gumagawa ng pagsambang biblical. Una po, kailangan po magkaroon tayo ng born again worship. Ang born again po ay hindi religion, hindi po ito sekta, hindi po ito simbahan na kailangan aniban. Amen? Ang born again experience po ay experience, karanasan sa Tagalog po. Ano po ang karanasan ito? Na ang mga espiritong patay ay ginagawang buhay sa pamamagitan ni Jesus at sa pangunguna ng banal na Espiritu. Kaya po, whenever time na we say born again, hindi po ito yung religion. Amen? Inorect po natin yan na ang born again, hindi po religion, kaya hindi po natin sinasabi ano bang religion mo. Sabihin po natin Christian, evangelical, or whatever one na sabihin nyo po, pero hindi po born again. Hindi po religion ang born again. Iyan po ay experience, karanasan. Amen? Karanasan na tayo dating patay sa kasalanan, binungay, namamuli ng Panginoon at nagkaroon tayo ng bagong buhay sa Panginoon, sa pamamagitan at pagkilos ng banal na Espiritu. Pangalawa po, pinag-usapan natin
ano ang gumagawa ng biblical ng pagsamba ay yan po ay spirit worship. At pinag-usapan po natin yung tatlong bagay. What is a spiritual worship? Number one, it requires a spiritual relationship with. Alam po natin na lahat ay nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat ay anak ng Diyos. Hello? Yun lamang pong tumawag, tumanggap, dalampalataya kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Siya po ang tatawaging anak ng Diyos. Amen? So, kailangan po natin maunawaan yun. So, lumiking up po sa atin. It reflects the invisibility of God. Ibig sabihin, ang pagsamba po natin, sumasamba tayo sa Diyos ng walang imahe. Wala tayong symbol. Amen? Hindi natin gumagawa kasi hindi natin binabox ang Diyos sa inukit lamang na tao. Sumasamba tayo sa Panginoon na hindi natin nakikita because it requires the invisibility of God. And number 3, review lang po ito review ito yung topic natin. It offers spiritual sacrifices to God. Ano nga daw po yung spiritual sacrifice? Ang ating spiritual sacrifice, yung ating sacrifice of praise. Kaya po tayo po kanina, nung tayo po'y sumasamba, tayo po'y naghahandog sa Panginoon. Amen? At napakaganda po ng paghandog natin. Wala po tayong ginagawa kundi dinadakila natin from opening song for who you are. Amen? Wala po tayong ginagawa. Forever God is faithful. Sinabi natin, worthy is the Lamb. Sinasabi po natin sa bawat awitin natin, napakadakila ng ating Diyos. Amen? At ang sabi po nito, sacrifice of praise to God, the fruit of our lips. Yung prutas daw po ng ating mga bibig, yung ating pagsamba. Amen. Giving thanks to His name. Ngayon pong hapon, pag-usapan po natin. Pinag-usapan na po natin born again worship. Pinag-usapan na po natin spirit worship. Yung pangatlo po, a scriptural worship. Amen. Ito po tayo magsisimula ngayong hapon po ito. Paano daw po nagiging biblical ang pagsamba kapag tayo po ay nagkakaroon na ng scriptural worship? Amen? Pero hindi po natin ma-appreciate kung ano po ang scriptural worship o yung tamang pagsamba na scriptural kapag hindi po natin inalam yung mali. Tama? Diba po, ma-appreciate po natin na tama yung ginagawa po natin kapag alam natin may maling paraan ng paggawa ng tama. Pero hindi po, di ba, sa pagdadrive, hindi lang basta makapag-drive. May tamang way ng pagdadrive. Hindi natin malalaman na bawal pala yung mag-hazard ng kung ano. Minsan yung ginagawa yung hazard para lang pag-inite pero taga na ng hazard. No? Pero bawal talaga yun eh. Tapos hindi tayo pwedeng lumuturn sa kada kung ano mang ikutan natin. Dito din sa Santa Maria, may one way tayo. Di ba? So hindi natin ma-appreciate yung tamang pagdadrive kapag hindi natin alam yung mali. Ngayon, i-appreciate, tignan muna po natin ano po ba yung wrong concept of worship. Ano yung maling konsepto ng pagsamba? Number 1, attendance worship concept. Ano po yung attendance worship concept? Yung maka-attend lang. Ginagawa natin ng pagsamba na parang attendance sa school. Basta present tayo, pinagpala na talaga tayo nito. Maka-attend lang. No. We don't allow attendance worship. You come here prepared. You come here ready. You come here excited. Hello? Hindi lang maka-attend. Ang pagsamba, di ba sabi po dito, we offer a sacrifice of praise, the fruit of our lips, yung prutas sa ating, ikaw ba'y maghahan? Kunwari, sino po dito ang mahilig magregalo? Ako po mga koriko. Pero ako kapag sa office po, minsan po kasi mahirap mag-crave doon. Kasi pag nag-crave ka, ilan yung katabi mo doon? 6. So pag nag-crave ka ng pagkain, bibilan mo rin sila. So, minsan yan, hindi na ako nag-crave eh, kasi bibilan mo rin sila. Bibigay mo yung best. Diba? Hindi ka naman bibigay ng basta-basta lamang. Bibigay mo yung best. Ganun po tayo. Whenever tayo, we give worship to the Lord. Kasi we give our all. Mamaya po ba nalaman pa natin yung iba po dyan. Attendance worship. Performance worship concept. Hindi lamang po makagalaw. Hindi to yung kagaya ng, di ba may napapanood po sa TikTok, ang increase daw ng salaries performance-based. Kaya sila, pag papasa na sila, talagang galaw-galaw sila. Hindi po. You perform with the Lord kasi alam mo ito yung best mo sa Panginoon. Hindi dahil para mapansin ka, itaas mo mabuti para pagpalain ka, mas mataas ang pagpapala. Hindi mo ganon.
performance worship concert, hindi rin po kagaya rin po ng mga musicians natin, hindi lang basta maiskala ng tama. Hindi lang basta nasa tono. Hindi lang basta maabot yung sharp. Hindi lang basta makapagbigay ng rhythm. Kailangan nasa bar, nasa denota. Hindi po. Lahat po ng bagay na yun ginagawa natin because we want the best. Pero kapag performance lang po yung dahilan ng ating pagsamba, that is a wrong concept of worship. Amen? Kaya po dito, minsan po kasi kagaya ng iba, pag tinatanong, ano mang gusto mong maging ministry? Gusto ko sa worship team. Bakit sila yung napapansin? Di ba kanta-kanta, talaga namang sila yung no. It's not that. Kahit nandyan po tayo, kapag sinabi po natin, Lord, I want to worship you with all of my heart. Dahil ikaw ay napakadakila sa aking buhay, alam mo po, tamang buhay pagsamba po yun. Amen. Pangatlo po, feeling worship concept. Feeling mo, nag-worship ka. Ito po yung pag hindi kinalibutan, hindi sumasamba. Kaya tandaan niyo po dati pa ako po, since bata nasa church, pero na-born again po ako 12 years old. Di ba yung mga worship leader, talaga naman yung lead, lumalabas na hanggang hindi luluha ang bawat isa, hindi titigil ang pagsamba. Ulit pa tayo, chorus! Diba? Kasi piling-piling tayo. Wala pang lumuluha. Hindi pa bumababa ang pagsamba ng Panginoon at ang kalwalatian niya. Tuloy! Yung drummers, ano ba yan? Ganon ang ganon. Alam niyo po dati po, nag-worship, unlimited worship kami, 13 songs. 13 songs. Wala nang praise and worship, wala nang preaching kasi praise and worship night ngayon. 13 songs. Eh yung mga gitarista, isa pa. Ulit pa ulit. Hindi pa bumababa ang presensya ng Panginoon. Talaga, itaas pa po na, itataas pa. Yung pagsamba, grabe ho. Kasi nga po, feeling worship. Kapag hindi kinalabutan ang mga ganito, parang hindi ko pa naramdaman ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon. Kailangan pang iluhod mo pa. Kaya lumuhod mo tayo lahat. Yung iba may arthritis, paano ko luluhod, Lord? Tama? Nagiging mechanical yung mga bagay. Kahit yung mga worship leader, hindi po masama yan na pag sinabi ng worship leader, itaas po natin ang ating mga kamay. Pwede po yun. Pero ikaw, bilang ikaw ay mananamba ng Panginoon, alam mo sa sarili mo, ano yung expression of worship. Hello? Hello? Kaya nakita niyo po dito, dalawang kanta, minsan tatlo. Siningit ka na po ni Brother Daniel, isa pa niyang kanta. Hindi po tayo pahabaan moment. Nakikita niyo po, hindi po kailangan mag-up. Kailangan apat ang kanta para makita ang anointing ng Panginoon. Ang sabi nga ng lola ko, kilap ata yun dati, or hindi pa alam kung sino sa amin, pag hindi daw po umiyak ang worship leader, hindi anointed. Kaya kailangan umiyak. Kaya iyak ka naman, iyak ka. Kaya umiyak ka. Hindi pala siya naiyak sa kaluwalhatian ng Panginoon, naiyak sa dami ng problema. At minsan, naiyak dahil sa taas ng king na kinukuha. Hindi na namasaban, hindi ko na alam, Lord, bahala ka na. Kaya kahit magkanda sintonado na, itaas pa natin yan. Kasi kailangan itaas ang pagsamba. Akala natin, pag tinaas ang pagsamba, itataas din ng banda yung key. Kaya na, itaas mo pa. Eh, hindi nasasabay ng congregation. The real concept of worship is by spirit and by truth. Kaya nga pa itong pinag-usapan natin, scriptural worship. Kailangan magkaroon tayo ng spiritual na worship. Worship is not a matter of taste, style, or personal feeling, but a matter of katotohanan. Yung inaawit po ba natin sumisimbolo sa katotohanan ng ating pagsamba? Pero tayong genre dito, by genre, genre tayo ng may pop, may jazz, may rock. Kaya po pag hindi po pag mabilis, praise. At pag mas mabagal worship, hindi ho. Hindi na po ganun yun. It's really depend. May mga fast song na parang solemn, na bibilis. Di ba napansin niyo sa kanta natin? Bibilis, babagal, bibilis. Para na tayo. Pag ganun na tayo. Minsan iikot pa yan. Minsan gagawin pa ng banda yan na reggae. It is the matter of taste and style. Wala pong problema doon. Maganda ho yan kung ginagawa po natin. At gusto ko pong ginagawa natin yun minsan dito. Pero ang kailangan ng pagsama po natin ay matter of
truth. Okay lang po yan, talaga natural yan. Buti na wala yung dalawa eh. Yung dalawa may palakad-lakad pa dito. Okay, matter of truth. Katotohanan. Diba, tinuro ko na po last time na dapat po yung inaawit po natin base sa katotohanan. Meron na tayo. Hindi tayo maawit na ng pagpalain mo kami, Panginoon, dahil tayo ay pinagpala na. Hindi tayo maawit na, Lord, heal us. No, we are already healed in the name of Jesus. We are already saved in the name of Jesus. Alam niyo nga po yung buhay Kristiyano natin ngayon, lahat past tense eh. Halos lahat past tense, dapat favorite natin yung mga tapos na. Amen? Kasi dun sa tinapos ng gawa ni Yeso Cristo, dun tayo tatayo, dun tayo titindig. Amen? Hindi natin kakalimutan. Yung mga bagay na kinakalimutan nyo, yung mga personal yung bagay. Pero yung mga bagay na tinapos na ng gawa na kailangan natin panampalatayaan at paniwalaan. Kasi we are worshiping in spirit and in truth, sa katotohanan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, sa katotohanan. Kaya kalimutan nyo na yung mga playlist nyo dati, mamili na kayo ng mga playlist nyo. Hindi basta masabing Christian song yan. Hindi ho. Aralin nyo yung lyrics. Kasi yung lyrics, kahit po, baka sabihin nyo kasi hindi ako nakikinig ng mga secular song. Kahit po sa secular song, binabasa ko muna yung lyrics bago ko patugtugin. Kasi minsan naman, maganda rin naman yun. Hindi naman po mali yun. Babasahin nila yung lyrics. Kasi mamaya yung lyrics, iba, di ba may mga song na sexual? Wait, aawitin mo ba yun? May mga song naman na talaga namang nag-break na ka kayo, papatugtog ka pa ng break. Break-up song. Ay, hindi ba malulungkot ka? Basahin yung lyrics. Hindi kapag malungkot ka, boom, tara-tara. Pwede na yun. Eh, parang sumaya ka. Eh, ano ba ibig sabihin ng boom, tara-tara? Parang hindi na mawala namang meaning yun, no? Di ba dati pa kayo binabakmas yun? Alamin natin baka may mga hidden words. Ito maawitin na, no? Kung gusto niyo po ng safe worship song na lang. Okay? So, basahin po natin dito. Sabay-sabay po natin basahin para na-appreciate po natin. But the hour is coming and now is when a true worshiper will worship the Father in and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Sabi po dito sa John 17:17, sanctify them by your word. Kaya po yung ating awitin, dapat scriptural. Alam niyo po ang buhay Kristiyano, hindi mo lang tayo buhay na basta masabihin na. Kaya po tayo, iba yung ating pag-aaral dito, tinuturo po natin, ipinapakita po natin yung verses, inaalam po natin yung words, para po maging matalino tayo Kristiyano. Hello? Hindi tayo mga Kristiyano na basta sinabi lamang, ito yung inaawit. No! We have the liberty to understand what was the word is. Nakita niyo po, sanctify. Alam niyo po ba yung sanctify? Sa Tagalog po, nililinis. Ano yung naglilinis sa atin yung katotohanan? Kaya sa ating pag-awit, kapag tayo maawit ng tama at scriptural at nakikita natin sa Bible, at yun yung ating pagkatao sa Diyos, at yun ang Diyos sa atin, inaawit natin yung katotohanan. Hello? Kaya kanina wala pong mali doon. Worthy is the Lamb. Yun naman po talaga ang ginawa ng crucified, laid behind the stone. Yun naman talaga. Inilalarawan niya yung tinapos na gawa niya sa Kristo. Wala pong mali doon. Pero kapag, minsan po, kaya yung mga kanta pong, yung mga kanta, sorry po, ako yung JR, kung mapapalad dito. Yung kanta pong, maraming mga sa aking pagsunod. Tama ho yun. At kadalasan napapagod, hindi mabibigil, patuloy na maglingkod. Tangi pong itiin, ikaw ay malugod. Alam niyo po ba na nalugod na ang Panginoon sa atin 20,023 years ago? Nung si Yeso Cristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, at ikaw ay tumanggap na ngayon kay Jesus. Alam niyo po ba, ang kaluguran ng Diyos ay hindi ikaw, kundi ang anak niya na nakikita niya sa iyo. Kaya po lagi natin sabihin, Lord, salamat dahil kinalugdan mo ng aking buhay. Bagamat sa mga nagawa ko, ako ay tinanggap mo na sa iyong presensya.
Dahil hindi tayo makakalapit sa Panginoon kung tayo ay makasalanan, tama? Kaya ka nakakalapit sa Panginoon kasi binago ang ating espiritu, ginawa kang buhay. Ngayon, meron ka ng karapatang lumapit sa Kanya at sumamba at magsabi, banal ka, Panginoon. Dahil sa Old Testament, pag sinabi nilang banal at sila ay makasalanan, mamamatay sila. Ganun katindi. Kaya po yung word na Yahweh, yung Yod, He, Vav, He, yung YH, VH na yun. Hindi yun basta-basta sinasabi ng mga Israelita. Ingat silang sabihin yun. Kahit nga po yung pagsusulat ng Yod, He, Vav, He, kasi yung word na Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Ingat nilang sinasabi kasi kapag sinabi nila na may pagkakamali, mamamatay sila. Ngayon tayo, hindi po tayo mamamatay pag sinabi natin i-invade si Jesus. Pero, hindi natin nakukuha yung essence ng meron tayo. Kaya tayo ngayon, sinasabi natin, Jesus, in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoon, meron tayong conviction kasi may relasyon tayo sa Kanya. Amen. Kaya nga diba, in the last day, hindi lahat na magsasabing Panginoon ay makakapasok at maliligtas. Yun lamang may personal na relasyon. Kaya tayo po, whenever time we worship the Lord, hindi lang tayo nag-worship sa Kanya kasi worship hour to, parte po ito ng program. Hindi po. We worship Him because we know Him. Hello? Kilala niyo ba ang Diyos niyo? Ano yung mga bagay na ginawa sa inyo? Di ba po, may kanilang inaaway tayo, forever God is faithful. Naging tapat po ba talaga ang Diyos sa atin? Di ba, totoo yun, may pinagdaanan ka nung linggo ngayon, yung katapatan ng Panginoon ay nakita mo, buhay na buhay sa iyon. Hindi ka sasamba kasi mabigat yung pinagdadaanan mo, sasamba ka kasi totoo na siya ay mabuti at tapat sa iyo. Kaya nga po tayo dito, opo, maiiyak tayo tuwing pagsamba po natin, pero dapat po yung pag-iyak po natin, namamangha tayo sa kanyang pagka-Diyos at ginawa sa atin, hindi dahil sa problema natin. Alam niyo po, may mga bagay na napagtatagumpayan sa pagsamba, hindi dahil kasi iniyak lang nila yung pagsamba nila, kasi namangha sila na ang Diyos ay dakila. Alam niyo po si Abraham, ano pong napaka-special kay Abraham? Si Abraham po, hindi naman niya inalay si Isaac nang basta-basta, nananampalataya siya na ako nga na 100,000 taon gulang na binigyan pa ng anak, paanong hindi bubuhayin ng Diyos ang Panginoon kapag inalay ko siya. And it is a foreshadowing ng gagawin ng Panginoong Ama kay Jesucristo. Kaya yung pagsamba ni Abraham, it is a matter of truth. Ano yung truth? Kung ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay totoo sa kanyang salita, ano pa ngayon na maghahandog ako, na pagdududahan ko pa yung ginawa niya. Kaya nga po ngayong taong ito, tamihan niyo po yung patotoo niyo. Ano po ngayon yung vision natin this year? Testify. Tumistigo. Lakihan niyo po yung testigo niyo sa Panginoon para po laging malaki yung ating appreciation sa ginagawa ng Diyos. Hindi ka lang ganyan-ganyan. Forever, hindi ka gano'n-gano'n. Kasi, ang yung appreciation, hindi ko lang po sinasabi kung ganun ka lang baka nahihiya ka. Pero, ipinag-usapan po natin yung appreciation yung sa Panginoon. Gaano po natin ina-appreciate ang Panginoon. Di ba po ngayon, we are on a selfie world. Di ba? Bago kumain, hindi manalangin, picturean. Diba? Kasi we glorify yung pagkain, lalo na kapag mga mahal, kapag 200 pesos na yung plato, na may pagkain syempre, diba? Pag 200 pesos, hindi ka pwedeng picture yan, kailangan maipos ka, 200 Diba? Gino-glorify natin yung pagkain. Tama? Pino-post natin. Pag-post natin, pag-uwi mo wala ka ng pera kasi 200 mo na yung pagkain. Pero ang gusto ko lamang pakita doon, gino-glorify natin, tama? Ganun din po, gaano natin ka-expensive yung ginawa sa atin ng Panginoon para hindi natin siya sambahin ng grabe. Amen. We appreciate the Lord God. We appreciate the Lord God. Ang sabi po dito sa Leviticus 10:1, Aaron's sons Nadab and Abihu took their censer, put fire in them, and added incense,
And they offered unauthorized, sabihin nyo nga po, unauthorized fire. Hindi tamang hindi yun yung tamang fire na inaano. Kasi po ang pagsamba nila dati, dadalhin lang po yung handog dyan at ikukonsume po yun ng Panginoon ng apoy. Ganun po yun, hindi sila magsusunod doon. Pero sila, pinamunahan nila ang Panginoon, sinunog nila yung handog, pero hindi po tinanggap yun ng Diyos. Old Testament po ito, ngayon New Testament, paano magiging katagam-tanggap ang ating pagsamba by spiritual worship. Amen? We stand by truth. Amen? Dapat ang ating pagsamba ay pawang katotohanan, walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Pagsambang tunay lamang. Amen? Sambahin natin siya. Diba? Huwag tayong sumambay kasi sulat to ni ganito eh. Kahit ano pang banda ang may sulat niyan, worship band na may sulat niyan, pag mali at hindi tinama ang scripture na ginamit sa pagsamba, hindi ko yan aawitin. Kasi gusto ko maging makabigli ang kaparaan ng aking pagsamba. Amen? Amen. So ano po ang life application natin pagdating sa worship? 1. Alam na natin, born again worship, a spirit worship, and a scriptural worship. Paano natin i-apply ito sa ating pagsamba? Number 1, sing to the Lord. Lahat po ba dito nakakaawit? Amen. Favorite nyo nga yan kapag may videoke, kapag nasa banyo, kapag nasa CR, kapag may ginagawa ka, naliligo ka, ginagawa mo studio recording yung maliit na CR na yun, talaga nung ibinibilit mo talaga. So lahat tayo ay nakakakanta. Amen? Lahat tayo ay may tinig. Kaya ang sabi po dito, sinabi niya ng Diyos, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungang ikay papurihan. Ibig sabihin nyo, mapapurihan mo siya sa iyong awit. Amen? Sa iyong awit. Kaya po tayo, kesa po ang kantahin po natin ay gento, ano ba yung kanta na bago ngayon? Yung uhaw. Maging uhaw tayo sa pagsamba sa Panginoon. May mga pagkakataon, pwede po kayo kumantay. Hindi po natin sinasabi, mali kumantay. Aralin nyo lamang po yung lyrics para hindi ma-applican yung kaluluwa nyo. Baka naman yung kinakanta nyo, talagang trigger na sa'yo. Pero, umawit po tayo sa Panginoon. Amen. Sing to the Lord. Kaya pag worship hour, ibuka po natin ating bibig, umawit. Kahit umawit musician, sing to the Lord. Kasi sabi po sa Bible, kailangan po scriptural, di ba? O, umawit daw, sing to the Lord. Amen. Kahit nag-gitara, nag-drum, sing to the Lord. Number 2, shout to the Lord. Kaya po may pagsigaw sa church. Kasi biblical po yun. Ano ang sinisigaw natin? Sabi po dyan, make a joyful sound, shout to the Lord all your lands. Kaya po sa ibang simbahan, di ba po, pinagdidibatihan pa, dapat ba solemn lang ang kantahan? Dapat ba joyful, may drums? Yung iba nga sa ating kapatiran, ayaw nila na may drums kasi para daw makademonyo yung may drums, tapos talagang rock-rockan yung mga tugtugan. Wala po yan. Sabi po dyan, make a joyful. Malungkot po ba yung joyful? Hindi, di ba joyful na? Joyful. Well, hindi na po kailangan ng i-Greek at i-Hebrew natin yan. Pag sinabing make a joyful, kailangan masaya. Amen? Bakit? Totoo ba na sa gabila ng ating mga pinag-aalan, may ngiti at galak pa rin tayo? Hindi kung gano'n tayo sa buhay, dapat gano'n din tayo sa Panginoon. Iawit mo yan. Isigaw mo yan. Amen? Kaya di ba meron tayong awitin, yung mag-worship tayo, sigaw. O si tayo, kinakanta na yun. Oo. Kasi nga, we need to shout. Ano pa po? Sabi ko dyan, clap your hands. Amen? O syempre, pag ikaw ay umaawit, clap your hands. Diba? Pero i-beat natin. O. Si Sam kasi nag-aaral ngayon ng beat yan eh. Ang tawag doon? Hindi. Metronome. Kasi kailangan nasa beat ng kanta. Kaya hindi tayo ganun eh. O pag wala kasi beat, gumaya, umito ka muna. O ganun. Clap your hands. Amen. Bakit? Sabi sa Bible, clap your hands, all you people, shout to God with the voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is the great King over all the earth. Alam niyo po, paano ba natin ginagawa yung palakpak? Di ba po pinapalakpakan natin isang pag tayo po'y namamangha? O di ba, pag magaling yung performance, sa entablado, palakpakan.
lalo na tayo, kaya tayo pumapalakpak dahil kamangha-mangha ang ginawa ng ating Diyos. Amen? Kaya huwag tipirin ang palakpak. Todo mo na yan. Amen? Hindi naman kailangan tumubo ang kamay mo sa palakpak. Yung palakpak talaga na ipalakpak mo na sa Panginoon. Clap your hands unto the Lord. Amen. Pangapat, lift up your itaas natin ang ating mga kamay. Parang may pagtaas na ganyan lang, may ganon, may pa-superman na, may pa-ganyan-ganyan. Ang inaano lang po natin, lift up your hands. Bakit po? Ang sabi po dyan, behold, bless the Lord, all your servants of the Lord, who by night stand in the house of the Lord. Lift up your in the sanctuary and bless the Lord. Alam niyo po, bine-bless lang natin ang pangalan niya. Every time yan. Marami pa pong pag-aaral dito sa pagtataas. Pero hindi po natin yan itatalakayan ngayon. Next, panglima, dance before isayaw mo yan. Amen? Isayaw mo yan. Ang sabi po dito, let them praise Him with dance. Let them sing praises to Him with a timbrel and harp. Alam niyo po yung dance ministry ko, dalangin ko magkaroon ulit tayo dito. Yan pong dance ministry ay parte po yan ng praise. Praise and worship Him. Kasi po yung induct mo na yan ay induct din nagbibigay papuri sa Panginoon. Amen? Kaya yung po bang may nakikita po kayo dyan sumasayaw, ay huwag niyo po silang, uwi ka, sasayaw ko. Hindi niyo po alam yung pinagdaanan na namamanghala siya sa Panginoon. Bakit po? Tignan niyo po si David. Si David po, sabi niya, then David danced before. Alam niyo po ba si David, may puso siya. Kasi po yung Arko ng Covenant, wala po sa loob ng Israel. Gusto niya pong dalhin yun sa loob ng, lalo na sa tabernacle, sa tabernacle. Gusto niya nga yung ipagawa ng magandang temple, pero hindi po siya ang nagpagawa nun. Yung anak niya na si Solomon. At may ganitong desire si David kasi grabe po yung puso ni David sa appreciation niya sa Panginoon. Pero alam niyo po, nung siya po ay naibalik na ang Ark of the Covenant sa Israel, hindi pa po nailalagay sa temple, naibalik lang po, he danced before the Lord. Amen? And in all, ayan o, ganda po yan o, sabi ko dyan o, with all his, ano po ba sa Tagalog? Buong lakas. Talagang nagsayaw si David. And then, sabi nga po sa ibang commentary, para na siyang baliw. Yung mga alaga, mga yaya niya, yung mga servant in the house, dun sa temple, sinabi niya parang baliw na si Haring David. Pero dahil sumayaw siya, dahil naibalik niya yung apo, ganun siya ka, passionate sa Panginoon. Wearing his linen ephod. Maganda po yung ephod na pinag-aralan po natin, pero hindi po ngayon. Next, dance before the Lord, play music to the Lord. Amen. Hindi po tayo lahat magiging parte po nito, playing music to the Lord. Kung may tulog tao ka, pwede naman. Pero, ang sinasabi mo dito is yung instrument. Kaya po yung mga yan, blessed po tayo na meron tayong instrument. Kaya lagi po natin silang ipanalangin. Isama natin sila sa prayer. Kasi po grabe din yung battle ng mga taong yan. At yung mga nag-instrument po na yun, we appreciate them. Dahil yung ministry nila sa Panginoon. Pero talagang kapag ikaw ay merong gift na mag-instrument, ibigay mo yan sa Panginoon. Ipagamit mo yan sa Panginoon. Sabi po dito, what is biblical worship? Ang sabi po dito, knowing His word share. Yung halaga, yung word niya, yung word niya. Diba? Alam niyo po ngayon po, alam mo, hindi ko po alam dati, pero ang mga tao po pala, meron ka tinatawag na network. Anong halaga mo ngayon? Kung may ipon ka at kung magkano laman ng bangko mo, yun yung network mo. Pag wala, di kung ang laman ng gusto mo, 20, ang halaga ng buhay mo, 20. Meron silang sinasabi ngayon, network. Anong kaya nga di ba po yung mga politiko, nagpapasa sila ng saleng. Pag sila ay kumakandidato, kailangan kasi ma-liquidate yun na bago ka tumakbo, ito lang yung laman mo. Kasi ito lang yung laman ng bangko mo. Bakit nagkaroon ka ng Ferrari? Diba? Kata-kata yun. Saan ang galing yun? Kaya po sila nagpapasa ng kanilang network. O ano yung worth nila ngayon sa kayamanan nila. Meron pong ganun. Ang biblical worship ko ay knowing His word. Bibigyan ko po kayo ng magandang example. Sabi po dito, Matthew 28, at dito po ako magtatapos. Noong nasa Betay na si Jesus sa bahay ni Simon na Ketongin,
lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus habang siya ay nakaupo sa may habag. Ang sabi, nagalit ang mga alagad na makita ito, bakit inaks kaya ang pabango? And actually, yung pabango po na yun, hindi po yung nabibili sa TikTok na 120 pesos. Pabango naman po yun. Ginagamit ko rin po yun. Pero, ang halaga po ng pabango na ito ay halaga ng 1 taong sweldo. Ganun kamahal yung pabango yun. Mas mahal pa yung sa Givenchy. Kasi ang Givenchy, baka mga 3,000 lamang yun ngayon. Pero yung 1 taong sweldo. Ang normal typical po na empleyado ngayon ay sumasahod ng 150 to 200,000 annual. Yun po yung ano. So kung titignan po natin, kung ilalagay lang po natin na hindi po yun yung halaga ng pabango na yun. Kasi ang sabi doon, 1 taong sweldo. So sabihin na natin, 150 to 200,000 pesos yung pabango na ibinuhos kay Jesus. Kaya nakakagalit ka naman. Bakit ka man inaksa yung 200,000 na pabango na yan? Naipagbili sana yun sa malaking halaga at naibigay sa pahihirap ang pinagbilhan. Sabi ni Jesus, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya, bakit niyo ginugulo ang babaeng itong mabuting bagay ang ginagawa niya sa akin, sapagkat palagi niyo makakasama ang dukha. Ngunit ako'y hindi niyo makakasama palagi. Bakit? This is the prophetic na siya ay mamamatay na. Pero po, alam niyo po, hindi niyo ma-appreciate ito in the lens of Matthew. Meron pa po isang passage na nagdeklara ng ginawa ng babae nito. Ang sabi ko sa John, different perspective, si Macho, yun yung nakita ni Macho, aksaya, nakakaaksaya. Pero ito po yung nakita ni John. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at kapuno ng bumbay ng kalimuyan ng pag. Alam niyo po ba, bago ang passage na ito, ano po ang number bago ang 3? 2. Ano po ang number bago ang 12? 11. Yung chapter 11 ng John, binuhay ni Jesus si Lazarus. Nakapatid ni Maria. Nakita ni Maria yung word ni Jesus na si Yeso Cristo, ang Diyos na kayang bumuhay ng patay. Because He knows the word, ito yung kaya na maibigay sa kanya. Kasi ito yung all-in natin, yung mamahaling pabango, yun yung pinunos niya. Kaya alam niyo po ang huling last application ng worship. Sabi doon, play music to the Lord, give unto the Lord. It doesn't necessarily pera po. Kung may time kayo, wala pa kayong pera ngayon yung time. We appreciate yung time ko naman sa medalist natin. Lalo na po pag mga estudyante yan. Yung time nila na yung ginugulan. Kasi yung give unto the Lord. Hindi lamang po yan pera, yung time natin. Kung may resources po tayo, why not? Paggamit natin. Alam niyo po, nung inaaral ko po ito, ang sabi ko, tutunay na wala mang tirahan ng magandang bahay ang naitayo ng aking mami. Pero dahil He gave Himself unto the Lord, ano man ang kailangan ng church, talaga namang bigay siya. At ito po yung yaman niya. Hindi lamang po yaman sa lupo itong nagawa po ito, kundi po yaman po niya ito na pagsamba sa Panginoon. Kaya po tayo po, hindi natin pinagdududahan, hindi po natin iimbutan pa yung ibibigay natin sa Panginoon. When you know His word, you will worship Him. Worship Him. So ano po ang big idea ngayong hapon? I will give my worship to God. Ano po ang worship sa inyo? Tumayo po tayo lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Worship po tayo. Amen. Yes, God. Hallelujah. His worship. Biblical worship. Ito po yung ating biblical worship. Tatlong bagay po yung ating tinalakay sa dalawang linggo nating pag-uusap. Ang sabi po doon, ano po ang biblical worship? Number 1, that is a born-again worship. Number 2, a spirit worship. And number 3, a scriptural worship.
Amen. At natutunan po natin na hindi po attendance-based ang ating pagsamba. Hindi po performance-based ang ating pagsamba. At hindi po by feeling ang ating pagsamba. Ito po ay yung word. Biblical worship po ay knowing His word and that of worship. Worship His word sa ating buhay. Palawakin po natin, palalimin po natin yung word ng Panginoon sa oras po ito. Every eyes closed, tayo po isasamba sa Panginoon. Let's appreciate. Let's come into worship with the Lord. I-apply po natin ang tutunan natin. One. Oh, we sing, Lord. Oh, we sing on His Lord. Hallelujah. Kamali, pasalamatan po natin ang Hallelujah. Hallelujah. We give you thanks to the Lord. We give you praise to the Lord. Hosanna to the highest King. We give you appreciate your word right now, Panginoon. Your word sa aming mga buhay. Ang iyong pong halaga sa aming mga buhay. Wala kami sa mundong ito kung wala ka, Panginoon. Kaya ang aming pagsabay na larapat lamang sa iyo. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord. Mawit tayo. Mawit sa Panginoon. Pasalamatan ka, Diyos. Bigyan papuri ang Diyos. Huli po natin na maglagay ng melodiya sa oras dito. Yung simpleng pasasalamat sa buhay po natin. Pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos. Ang nais ko'y purihin ka. Ang nais ko'y purihin ka, Diyos. Pagsambang wakas sa'yo. Ang nais ko'y purihin ka. Ang nais ko'y yawin ka, Panginoon. Napakadakila mo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Come on. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah, worship, oh God. Hallelujah, worship, oh God. Yes, God. Hallelujah, worship, oh God. Ano po yung pinakamalaking patutungo sa oras na ito na ginawa ng Panginoon sa buhay ko natin? Maaari ba sabihin natin salamat? Hindi maaaring present things yan. Alam mo yung mga natanggap mong grabe. That's the word of God in your life. Yung grabe ginawa niya sa buhay po natin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. At bago po tayo magtapos sa pagsambang nito, inaanayahan ko po ang bawat isa. Kung meron man pong isa, dalawa, or tatlo na naririto na hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, alam ho natin na ang pagsambang ito ay tatanggapin lamang kapag meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kaya sa oras po ito, ay inaanayahan ko po, church, tulungan mo natin ito sa panalangin, sumabay mo tayo. At kung ikaw ay naisin mong tumanggap sa buhay mo, sa puso mo, ang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas at gusto mo na siyang maghari sa'yo, sumabay ka sa panalangin. Church on-site and church online, sumabay mo pa kayo. Panginoon, nagpapasalamat ako. Narinig ko ang mabuting balita ng pagsamba. At kinakailangan po na magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Sa oras po ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan, na ang pagtutunguhan ko ay impyerno. Ngunit, naniniwala po ko sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi ko po na ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay. At sa oras pong ito, ikaw ang masunod sa bawat desisyon, sa bawat pamumuhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isang tumanggap at sa bawat isa na naririto ang lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakad po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Bahagi po ng ating pagsamba ang pagbibigay. Kaya po, ready na po ba na may joyful heart ang bawat isa? Amen. Pabigay po tayo sa Panginoon. Praise the Lord.